Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay araw po na Lunes, November 18, 2024 at wala pong pasok. Bagamat medyo mainit na ang panahon. Salamat sa Diyos. Mas gusto natin yung ganitong panahon mainit kaysa naman na yung malakas ang ulan at bumabagyo katulad ng nangyari sa ibang parte ng ating bansa. Na hanggang ngayon po ay meron pong nangyayaring relief at rescue operations mga kababayan, lalong-lalo na sa Catanduanes at ilang portion doon yan sa mga lugar na yan. So magpasalamat na lang tayo dito sa ibang mga lugar ay hindi po tayo nasalanta ng bagyong Pepito. Kaya patuloy pa rin ang pagtulong ng ating mga ilang mga kababayan, lalong-lalo na, banggitin ko na, itong si Madam Leni Robredo, yung kanyang angat buhay. Talaga ng mga laging handa. Sana ganun, ano? Sana lahat ng ating mga, actually, hindi pa nga opisyalis ang gobyerno to si Madam Leni. Hindi po ito swelduhan ng taong bayan, pero makikita nyo naman kung gaano ang kanyang puso para maglingkod sa ating mga kababayan. Di katulad ng iba, binoto mo, laki ng boto mo, pero wala, nakatunganga ka lang at parang hindi natin naririnig. Naririnig natin yung mga yung mga yung supporter sila na napakaingay mga kababayan. Wala namang wala rin. Wala rin, puro ngak-ngak lang. Katulad dito mga kababayan. Speaking of DDS, speaking of mga sumusuporta, dun sa mga kampo na imbis na tumulong na lang sa gobyerno, kupanay pa ang kontra. At itong mga taong yan, ang dami pong mga ginawang kalokohan. At ngayon, ito, sila ngayon ay iniimbestigahan at sinasabi nila, ginigipit daw sila dahil kontra sila sa gobyerno. Hindi. Kaya kayo iniimbestigahan dahil meron kayong ginawang kalokohan. Kasi kung wala naman kayong kalokohan, kahit pa sabihin mong kumontra kayo sa gobyerno, hindi naman kayo imbestigahan eh. Kaya alam, meron kayong ginawang mga bagay na hindi karapat-dapat at labag sa batas, kaya kinakailangan kayong imbestigahan. Anong gusto ninyo? Gumawa kayo, nagkapera kayo, humakot kayo, ninakaw nyo ang pera ng taong bayan, anong gusto nyo? Tumahimik lang ang gobyerno at hayaan lang kayo? Dahil dati kayong kaalyado, ngayon kalaban na kayo. Hindi ganun. Lahat ng mga kasalanan ay may kabayaran. So, kung nagtanim ka ng katarantaduha, kung nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Ganun lang naman po yun eh. Kung ikaw nagpakabuti bilang isang lingkod bayan, di maganda ang buhay. Kaso gumawa ka ng kalokohan, so dapat ikaw ay imbestigahan. Actually, investigasyon pa lang naman eh. Huwag ka masyado matakot. At wala naman po kayong kasalanan. Digtas kayo at wala kayong pananagutan. Etong mga etong mga kababayan, post po ito ni Cathy Binag. At gusto ko lang i-share sa inyo kasi nabasa ko eh. Meron pala silang pinagdadaanan mga kababayan. Ang sabi niya, post niya mga kababayan, ito post. Ayan. So, basahin ko yung post ni Cathy Binag para alam niyo, updated kayo sa mga nangyari sa mga DDS. Meron pala silang pinagdadaanan ngayon. Sabi ni Cathy Binag, sa nagko-control ng mga post sharing and likes namin na mga anti-admin sa social media, good luck sa inyo dahil malapit na kayong pangalanan. So, etong si Cathy Binag ay merong pinagdadaanan. So, meron daw nagko-control sa kanilang post, dun sa kanilang sharing at likes. So, para sigurong parang sinasabi niya na hindi nila ma-share yung kanilang mga gustong i-share at di sila makapag-like dun sa gusto nilang i-like na mga post malamang ng mga DDS laban sa BBM administration. Ayun lang naman, wala namang ibang gagawin to kundi lahat ng kontra sa gobyerno ay ng kanilang isinishare.
At lahat ng paninira sa gobyerno, yun ang kanilang nilalike. Kasi isa rin yan sa para dumami ang inyong engagement, kinakailangan marami mag-like, marami mag-share. So yun yung paraan nila para kumalat yung kanilang post. Halimbawa, nag-post yung isang DDS. So para kumalat yan mga kababayan, kinakailangan nila, halimbawa ni Kati Binag at ilang mga tulongges, mga DDS, kinakailangan nilang i-share yung post o kaya naman i-like. Kaya nga ako, di ba, kapag nagla-live ako, lagi ko sinasabi, baka pwede naman pong pa-share and like itong ating live stream kasi importante po yun para sa engagement. Kasi kapag maraming engagement, inire-recommend po yan ni Facebook o ni YouTube, mas marami pong nakakapanood. So, ang problema, ito si Kati Binag, nararanasan niya raw, o nararanasan ng iba pang mga DDS, hindi raw sila makapag-share at hindi daw sila makapag-like. At sabi niya, meron daw nagko-control. At malapit na nga daw niyang pangalanan kung sino yung nagko-control. Mga kababayan, kasi ganito lang yan. Alam po ang Facebook, hindi mo basta-basta yan makokontrol. Pwede mo ba control ng Facebook? Pwede mo bang sabihan si Mark Zuckerberg itong Facebook na, wag mo nga payagan itong like nito, itong share nito. Di ba hindi naman hindi po yan basta-basta ganun. Hindi na pwedeng i-block ka ng Facebook. Hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin ng Facebook. Unless merong report. Unless meron kang ginawang wala sa guidelines o ikaw ay nag-violate ng rules and regulations ng guidelines ng Facebook. So, pwede kang limitahan. Pwedeng hindi i-share yung video mo. Pwedeng hindi malike yung video mo. Parang sa akin mga kababayan, actually yung Facebook ko, sayang 35,000 mahigit na po ang followers nun. Ngayon wala Hindi po ako monetize doon. Once na monetize na ako. Problema ngayon wala Meron akong violation. At hanggang ngayon, hindi ko lang maayos kasi mahal daw ang pagpapaayos. Kung gusto mong ayusin, gagastos ka 100,000 mahigit. So sabi ko, hindi na, wag na. Saan naman ako kuha ng 100,000 para maayos yung Facebook ko? Magastos naman yun para lang magtuloy-tuloy yung Facebook. Nagagamit ko naman kaso hindi siya monetize. So, nagagamit ko lang siya pag-share ng mga videos at post. Magsishare ako ng video ni Mayor Hanil ako na sa Facebook. Ganon. Pero yung alam ko may violation ako. So, hindi naman pwede na wala kang violation at ikaw ay hindi makapag-share, hindi ka makapag-like. So, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito siguro ito yung mga tamang hinala Tamang hinala itong mga DDS. Hindi ganoon, imposible naman yun. Magpapakontrol sa tao, sa followers, itong Facebook. Bawal po yan. Pwede po silang matanggal. Pwede po maalis yung kanilang social media platform. Kung gano'n ang gagawin nila, bawal po yan Hindi po sila pwede magpagamit sa politiko. Hindi pwede silang magpagamit kahit kanino. Diba? Problema mo lang kay Kati Bina, baka na-report ka. Kasi yung mga post minsan kasi, talaga namang anti-government. Kapag ang post mo, ang sinishare mo ay mga post na threat to national security, threat sa isang tao o sa isang grupo, bawal po yan. Kaya hindi mo talaga siya pwedeng ma-share. O hindi ka pwedeng makapag-like, baka meron kang violation. Sabi, tapos ito papangalanan daw isa pa to. Papangalanan, puro naman kayo papangalanan, puro naman kayo maglalabas kayo ng video, yung video nga pinangako nito, lumabas na ba? Yung video na sinasabi niya na maglalabas siya ng, nung USB? Lumabas na ba USB? USB, lumabas na ba USB?
Si Maharlo ka nga eh. O si Maharlo ka, tagal-tagal ng video, maglalabas daw siya ng video, pulboronic video. Paglabas naman ng AI eh. Wala nga AI eh, kalokohan eh, pineke eh. O tapos ngayon, ito, nasa na USB? USB ni Kati Binang. May lumabas na bang USB? Pasensya na po kayo, hindi ako updated dito kay Kati Binang. Naglabas na ba ng USB? Yung sinabi, nagmamalaki niya na USB? Wala naman eh. Tapos ngayon, ito na, may panibago na naman kayong pakulo. Ilalabas daw nila yung mga pangalan ng mga nagko-control ng post-sharing at likes ng mga DDS. Oh. Ito mga to, mga tamang, kayo eh, alam niyo sa totoo lang, kayo mga DDS, kayo ang mga bangag. Kayo ang mga mga tamang hinala. Ay, pero niyo pagbibintangan niyo pa si Facebook na na kayang-kaya kontrolin ng tao, ng grupo. Hindi. Bawal sa kanila 'yun. Na-question nga dati si Mark Zuckerberg, di ba? Na-question siya doon sa, ewan ko, sa Senate ba yun ng US? Oh. Hindi siya pwede makialam dyan. Yung platform na yan, ginawa yan para mag-communicate ang mga magpapamilya. Medyo nag-iba na nga lang ang takbo ngayon ng Facebook kasi talagang gamit na gamit yan sa mga propaganda. So kaya nga naging maigpit sila. So kung hindi ka makapag-share, hindi ka makapag-like, baka may problema ka. Check mo yung sarili mo. Check mo baka naman yung account meron ka ng violation. Tapos sisisihin mo Facebook. Tapos magbibigay ka, papangalanan mo. Yung USB mo nga, wala naman nangyari. Papangalanan. Meron pa nag-comment, si Jay Guevarang isang tanga-tanga rin. Nag-comment si Jay Guevara, nag-comment sa post si Kati Binag. Pangalanan mo nga ma'am, susundan ko. Isa pa tong tanga-tanga. Pangalanan, hindi naman nila mapapangalanan yan. Takot nga pangalanan niya kasi ganito yan mga kababayan. Once nagbigay ka ng pangalan at sinabi mo na kinokontrol nila ang post-sharing at likes, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Paninira yan eh. Hanggat meron kang resibo, meron ka dapat ebidensya, pero kung wala kang ebidensya, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Gusto mo bang makasuhan, Jay Guevara? Si Kati Binag. Gusto mo rin ba makasuhan? Kasi wala sa totoo lang, hindi mo kayang kontrolin ng Facebook. Baka may problema yung account mo kaya hindi kayo makapag-share at pati ibang mga DDS. Tapos sinasabi nila, ito, basahin ko yung isang comment. These people are shouting freedom of speech. In reality, they are the ones who hates freedom of speech. The other problem is there are still lots of people who love their politicians, not their country. And I'm referring to those people who still think that BBM and his men are good leaders of our beloved Philippines. From Romualdez, Remulla Abalos, Tuad Com, and many more, and some people are still acting passive about these corrupt appointed officials are doing. So, sinasabi nito, yung kanilang freedom of speech, freedom of expression ay parang sinasabi nila na kinokontrol. Sabi ko nga ang Facebook di mo pwede kontrolin Saka maya't maya na nga kayo maisog. Wala pa rin ba kayong freedom of speech? Meron ba kayo nakita na talaga sumisigaw dyan na ikinulong, hinuli? Wala naman So, huwag kayong alam nyo sa totoo lang, Kati Binag, sa totoo lang sa'yo, Kati Binag, medyo medyo napapraning ka lang at medyo bawas-bawasan mo kasi yung kape. Coke, o kaya baka nagko-coke ka. Sabihin mo, presidente yung bangag o ibang tao bangag, pero yung pala, ikaw pala bangag. Diba? Hindi kaya kontrolin yung Facebook. Bawal yun. Bawal. Pwede matanggal ang platform ng Facebook kapag napatunayan, nagpapagamit sila
kahit kaninong tao. Dapat patas sila, hindi pwede na yung post mo, hindi ko pwede i-share kung hindi naman nagba-violate. Baka naman nagba-violate yung post na yon, kaya hindi mo ma-share. Di ba? Kaya, si Kati Binag talaga, wala to eh. Wala sa ayos to eh. Siguro napapraning na talaga itong mga DDS. Kasi unang-una, pag tinignan mo yung survey, mukhang wala na. Pabagsak na talaga itong kanilang idol. At talagang wala ng pag-asa. Lalo-lalo na sa 2028, baka yung trust ratings at yung performance ratings noong kanilang idol, baka bagsak na pagdating ng 2028. Okay? Hindi ka nababasahin itong mga nakasulat dito. Bangag. Mga tamang hinala kayo. Kakalalo na to si Kati Binag. Wala sa ayos. Pa-check up ka kaya, Miss Kati Binag, para at least baka may problema ka na sa pag-iisip. At bawas-bawasan mo rin ng coke. Para medyo Kasi dati gumagamit daw siya niyan. Gumagamit ka ba? Hindi naman. Kung hindi ka gumagamit, delikado yan. Pero hindi ka na gumagamit, tamang hinala ka pa rin. Mas delikado yan. Okay, so ilang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.